I, Arcadio Biga Pangada Jr., having been elected as a Mayor City of San Pablo, Laguna, hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position, so help me God. Tayo po ay tutungo sa mapakahabang journey. 3 taon ng pakikibaka para ang ating lungsod ay madala sa pinapangarap nating isang bagong San Pablo. Para sa mabuting pamamahala. Sa pagsisimula ng mabuting pamamahala ay idineklara ni Mayor Naji B. Gamangada Jr. ang San Pablo City bilang KFC o Cotton Free City. Bawal ang suhol sa gobyerno at paghihingi sa mga negosyante. Bawal ang pagninegosyo sa lokal na pamahalaan ng kapamilya at kamag-anak ng mayor. Bawal ang mataray sa City Hall. Bawal ang padrino sa mga pagawaing bayan at pagbili ng mga equipment at supplies. Inalis din ang may 300 ghost employees, mga empleyadong sumisweldo ngunit hindi nagtratrabaho. Araw-araw ay nag-oopisina si Mayor Naji sa kanyang tanggapan sa lumang City Hall. Napasimulan na ang pagbabalik ng mga ahensyang humaharap sa tao mula sa Mega Capitol sa Barangay San Jose pabalik sa lumang City Hall compound. Ang resulta, muling nailapit sa taong bayan ang serbisyo publiko na mas accessible para sa lahat. Nagtalaga ng mga bagong pinuno ng departamento at mga executive assistants na taglay ang tamang edukasyon at natatanging kahusayan at karanasan sa kani-kanilang larangan. Inatasan din ang mga hepe ng bawat departamento na maging mabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan at mga reklamong idinudulog ng taong bayan. Ang resulta, matalino at epesyenteng pamamahala. Binigyan ng mga plantilla positions ang mga matatagal ng casual o job order na kawani. Idineklara ni Mayor Naji ang pantay-pantay na pagtingin sa mga empleyado. Binigyan din ng promotion ang mga kawani na karapat-dapat ngunit hindi na-promote sa napakahabang panahon. Ang mga pamantayan sa promotion at pagtanggap ng bagong empleyado, kakayahan at pagiging tapat sa taong bayan at hindi sa politiko. Alinsunod sa Executive Order No. 64 ng Pangulo na dapat sanay noong Enero pa ngayong taon na ibigay subalit hindi na ipatupad, ay ipinanukala ang release ng second tranche ng increase sa sweldo ng mga kawani ngayong Nobyembre. Ang resulta, naging inspirado ang mga kawani ng pamahalaang lokal. Isinaayos rin ang transparent at epektibong mga pamamaraan sa pagbili ng mga kagamitan at supplies sa pamamagitan ng mahigpit na bidding upang maiwasan ang patong sa mga presyo. Ang bidding ay binuksan sa lahat ng mga lehitimong suppliers at contractors na nais lumahok sa mga public biddings para sa transparent at epesyenteng transaksyon sa lokal na pamahalaan, walang palakasan. Naisagawa na rin ang executive briefing on the state of local governance at executive legislative agenda na mahalagang programa upang masusing pag-aralan at pagplanuhan ang kalalagayan at tutunguhing direksyon ng pamahalaan. Ang resulta, malinaw na direksyon ng pamamahala sa susunod na 3 taon. Pinasimulan ang pagsasaayos ng mga proyekto para sa digitalization ng mga transaksyon sa pamahalaang lokal. Sa pamamagitan ng digitalization, ay mapapabilis ang mga sistema sa pagbabayad ng mga buwis at masisigurong transparent ang lahat ng mga transaksyon. Kasama rito ang modernization ng pagkuha ng business permits, pagre-renew ng lahat ng uri ng permits at lisensya,
ayon sa itinakda ng Department of Information and Communication Technology at ng Anti-Red Tape Authority. Kasabay ng paglalatag ng mga programa para sa good governance ay pinasimulan ang pagsasaayos ng trapiko. Pinagtutuunan ng pansin ng Traffic Management Office ang dagdag na traffic enforcers, dagdag na shifting duties at ang kanilang pagsasanay sa traffic management at pagpapatupad ng batas trapiko. Nagiging kabalikat din ng Traffic Management Office ang 32 barangay sa bayan sa pamamagitan ng pag-activate ng Barangay Traffic Auxiliary Group upang maisaayos ang trapiko. Nagkaroon din ng coordination sa Land Transportation Office upang mapaigting ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa pamamagitan ng pagsasanay at deputation ng mga traffic enforcers. Ang resulta, episyenteng pamamahala. Ang pagkakaroon ng tunay na partisipasyon ng pribadong sektor sa pagbabalangkas ng mga makatotohanang pagpaplano para sa kaunlaran ng lungsod ang isa sa binigyan ng mahalagang pansin ng bagong administrasyong Gapanggada. Kaya't sa pangunguna ng City Planning and Development Office at sa gabay ng DILG San Pablo ay nabuo ang San Pablo City Local Development Council at iba pang mga konsehong pampamayanan na siyang magiging katuwang ni Mayor Naji sa pagbabalangkas ng mga napapanahon at epektibong pagpaplano para sa mga programa at proyektong ipatutupad ng lokal na pamahalaan. Ang Boys and Philippines ay nagkaroon ng inisyatibong tumulong para mapinturahan ang mga islands sa kahabaan ng Rizal Avenue, Bantayog ni Rizal sa City Plaza, Periculture and Red Cross Building, gayon din ang mga bakod ng San Pablo Cathedral, habang ang Davis Paints Philippines ay napasimulan na rin ang libreng pagpintura ng public market at shopping mall. Gayon din, ang pamunuan ng Ovialand ay nagpakita rin ng intensyon na tumulong sa pamamagitan ng pagpapatayo ng 2 child development centers. Ang Friends of Seven Lakes Foundation ay pinangunahan ang paglulunsad ng lingguhang cleanup drives sa Lawa ng Sampaloc na nilahukan ng halos 3,000 voluntaryo mula sa iba't ibang organisasyon at mga tanggapan sa lokal na pamahalaan. Ang Philippine Chamber of Commerce, na siyang pinakamalaking organisasyon ng mga negosyante, ay nagpahayag din ng kanilang full support sa mga programa at proyekto ni Mayor Naji. Ang resulta, partisipasyon ng pamayanan at pribadong sektor. Isinagawa rin ang unang Meet the Press na dinaluhan ng mga lehitimong miyembro ng local media na layunin maging katuwang ng City Information Office sa pagpapalaganap ng mga makatotohanang impormasyon patungkol sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Dahil sa mga paunang pagbabago, ay sunod-sunod ang naging pagbisita ng mga investor sa San Pablo City at pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaang lokal. Ang pangangalaga sa kalikasan at pagtugon sa mga banta ng anumang kalamidad ay naging prioridad din. Isinaayos ang sistema ng koleksyon ng basura sa kabila ng naiwang kakulangan sa garbage truck ng lokal na pamahalaan. Pinasimulan na rin ang pag-aaral tungkol sa kalalagayan at ang posibilidad ng relokasyon ng sanitary landfill sa Balok na kasalukuyang nasa pribadong kumpanya ang pamamahala. Napasimulan na rin ang trial stage ng Vegetable Waste to Animal Feeds Project na kung saan ang mga natirang gulay mula sa palengke ay idinadaan sa shredder machine upang ipamahagi sa mga magsasaka bilang pakain sa kanilang mga alagang hayop. Sa nakalipas na 100 araw ay ilang bagyo at malakas na habagat ang agad na sumubok sa ating Disaster Risk Reduction and Management. Bago pa man makaapekto ang anumang banta ng panahon, ay agad nang nagpapatawag si Mayor Naji ng Pre-Disaster
risk assessment meeting kasama ang mga miyembro ng Disaster Response Committee at CDRRM Council. Sa gabay ng ating Panginoon at sa masisipag at mahuhusay nating Disaster Response and Management Team ay nalampasan lahat ito at nasiguro ang kaligtasan ng bawat isang mamamayan. Ang mga naapektuhan naman ng mga nakaraang bagyo at habagat ay siniguro ding agad na napagkalooban ng mga tulong gaya ng pamamahagi ng mga family food packs at mga serbisyong medikal. Gayon din ang mga pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng landslide sa bahagi ng Barangay Concepcion na kung saan ay diniklara hindi naligtas na tirahan pa. Ang pribadong sektor tulad ng Card MRI, One Meralco Foundation, Host at Emerald Lions Clubs, gayon din ang San Pablo City Red Cross ay naging aktibong katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagtulong sa mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Patuloy na ipinapakita ng pamahalaang lungsod ng San Pablo ang malasakit nito sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pinalakas ng mga programang panlipunan para sa lahat ng sektor. Gaya ng pagkakaloob ng Assistance to Individual Crisis Situation, agarang pagtugon sa gitna ng kalamidad, Sustainable Livelihood Program para sa mga solo parents, libreng PhilHealth para sa mga indigent na pamilya, pinalakas na programa para sa mga bata at mga kababaihang biktima ng mga pag-aabuso, programa sa mga senior citizens at persons with disabilities. Sa pagpapatupad ng peace and order sa lungsod, ay naririyan ang ating mga kapulisan na patuloy na sinusiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pinaigting na mga programa kontra krimen. Lalo't higit ang kampanya laban sa illegal na droga kasama ang DILG San Pablo at Philippine Drug Enforcement Agency. Patunay ang mga matatagumpay na buy-bust operation ng ating kapulisan. Gayon din ang pagsasagawa ng mga capacitation training and seminars para sa mga barangay at iba-ibang paaralan sa lungsod. Trabaho at ekonomiya. Pinasimulan ang updating ng Comprehensive Land Use Plan para sa susunod na 10 taon upang matiyak ang pagkakaroon ng totoong pagpaplano sa tamang paggamit ng lupa sa buong kalunsuran. Maging ang Comprehensive Development Plan ay pinasimulan na rin. Kailangan itong maging organisado, ligtas, sustainable at tunay na mapapakinabangan ng lahat ng sektor. Itinatag din ni Mayor Naji ang isang economic team na binubuo ng mga kilalang negosyante at investors mula sa San Pablo City, Batangas Province, Laguna Province at Metro Manila na silang tututok sa pagpapalakas at pagkakaroon ng matatag na ekonomiya ng San Pablo. Ang Local Economic Development and Investment Promotions Office o LEDIPO ay muling pinasigla. Sa matagal na pagkakaantala ng pagpapatupad ng mga tungkuling ng tanggapan ito, ay napigil ang pagpasok ng mga investors at nanatiling kulang ang mga pagkakataon para sa kaunlaran. Kaya't sa unang 2 buwan ay binigyan ito ng malinaw na mandato na magsilbing makina ng pag-unlad at isang one-stop hub para sa mga mamumuhunan at gawing masigla ang hinaharap na trabaho, negosyo at kasaganaan para sa isang bagong San Pablo. Ang pamilihang bayan ang isa sa mukha ng kaunlaran ng lungsod. Kaya't sinimulan kaagad ang rehabilitasyon ng San Pablo City Shopping Mall and Public Market. Sinimulan ang pakikipagpulong sa mga manininda at kawani upang ipabatid ang mga gagawing pagbabago sa pamamahala at mga proyekto ng pagsasaayos nito. Simula sa pag-inspeksyon, paglinis, pagsasaayos ng mga pasilidad at ang mga koleksyon ng market fees na siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng lokal na pamahalaan.
Nagkaroon din ng coordination meeting sa iba't ibang tanggapan na siyang nangangasiwa ng pagkakaloob ng mga business permits at maging ang koleksyon ng mga basura at ang pagbabawal ng paggamit ng plastic ay agad ding binigyan ng pansin sa pakikiisa ng City Solid Waste and Management Office. Isinailalim ang mga market security personnel sa pagsasanay para sa epektibo at propesyonal na pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa loob at labas ng pamilihang bayan. Naisakatuparan din ang mga paunang rehabilitasyon ng roof gutter at drainage system at inaasahan sa mga susunod na buwan ang pagkukumpuni sa iba pang pasilidad, habang ang basement parking ay naisaayos na rin ang mga karagdagang ilaw at patuloy ang pagsusumikap na mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito. Agad ding ipinatupad ang paglilinis sa iba't ibang bahagi ng palengke sa pagtutulungan ng mga utility workers ng public market at maging mga manininda. Ang koleksyon sa market fees ay binigyan din ng mahalagang pansin. Nakapagtala ang Market Division Office ng malinaw na pagtaas sa koleksyon ngayong taon. Umabot sa 1.095 milyon o 3.4% ang nadagdag na koleksyon para sa kaparehong panahon kumpara noong nakaraang taon. Higit pa rito, makikita rin ang positibong epekto ng pagpapalit ng administrasyon matapos umakyat ng 6.5% or 507,557 pesos ang koleksyon para sa buwan ng Hulyo at Agosto kumpara sa parehong mga buwan noong nakaraan. Ang makabuluhang pagtaas sa daily market fees or certificate fee ay bunga ng mas mataas na kita mula sa night market, paggamit ng mga palikuran at tuloy-tuloy na pag-angat ng arawang koleksyon. Ang resultang ito ay patunay ng mas pinaigting na pamamahala at mas epektibong pagpapatupad ng mga programa sa pangongolekta ng kita sa pamilihang bayan. Ang koleksyon sa isinasagawang night market. Simula Nobyembre 2024 hanggang Hunyo 2025, ang halaga ng koleksyon ay fixed lamang sa 3,000 pesos hanggang 3,500 sa loob ng 30 araw na umaabot lamang sa 91,600 pesos ang total na koleksyon dito sa loob ng 30 araw. Samantalang sa pagsisimula ng Administrasyong Gapangada, simula Hulyo hanggang Agosto 2025 ay umabot sa 234,600 pesos per month sa loob lamang ng 2 buwang total collection at umabot sa 129.71% ang increase ng koleksyon sa night market. Ang mga programang pangturismo ay nakatuon sa paglalatag ng mas matitibay na pundasyon para sa pagpapaunlad ng turismo ng lungsod. Nakatuon ito sa mga pagsisikap na mahusay na pamamahala ng pamanang kultura, revitalization ng mga lawa, mga reforma sa polisiya at pagbuo ng mga proyekto, habang pinatitibay rin ang larangan ng sining, kultura at mga estratehiya para sa promosyon ng turismo ng lungsod bilang world-class tourism destination. Binigyang prioridad ng turismo ang pagpapataas ng antas ng karanasan ng mga bisita sa San Pablo. Tungo sa isang pocket world-class destination, ang mga plano ay nakatuon sa 4 na strategic na lugar, gaya ng Sampaloc Lake, Mojica Lake, Rizal Avenue bilang Heritage Zone at ang Old Capitol Building Heritage Axis. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, nakaposisyon ang San Pablo upang umangat bilang isang world-class ngunit nananatiling makalokal na destinasyon kung saan magtatagpo ang kultura, ekolohiya, sining at gastronomiya na tumutukoy sa masasarap na pagkain at tradisyonal na pagluluto. Ang Sampaloc Lake na pinakatanyag sa 7 lawa sa lungsod ay isinailalim sa rest period.
upang bigyang panahon ng lawa at kapaligiran nito na makabawi at mapangalagaan. Layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaayusan at kalinisan, at maihanda ang lawa bilang pangunahing yaman at atraksyon para sa mga Santableño at mga turista. Naging panauhin ng lungsod ang kilalang urban development planner na si Architect Felino June Palafox Jr., kung saan ay inilatag ang proposal para sa urban development ng lungsod patungo sa isang world-class city. Nakipagpulong si Mayor Naji sa malalaking investors ng bansa tulad ng mga ginoong Ramon S. Ang, Lance Gokongwei, Manny V. Pangilinan, at ang mga kinatawan ng Vingroup, ang pinakamalaking kumpanya sa bansang Vietnam. Tampok sa pulong ni na Mr. Ang ng San Miguel Corporation at Mayor Naji ang pangako ni Mr. Ang na maagang pagbubukas ng SLEX TR4 Highway, diversion roads at mga exit points pa San Pablo upang mapaluwag ang trapiko sa lungsod. Sinimulan na ang pagtatayo ng isang industrial zone sa Barangay Santo Niño sa lupang pag-aari ng lokal na negosyanteng si Dads Serviento. Naihanda na ni Mayor Naji sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang project proposal sa pagpapatayo ng Agri-Industrial Economic Zone sa bahagi ng Barangay San Miguel na may kabuuang sukat ng lupang 400 ektarya. Ang proposal ay iharap kay Pangulong Ferdinand Marcos na siyang magdideklara ng mga economic zones sa San Pablo City. Nakumbinsi rin ni Mayor Naji ang pamilya Escudero na magtayo ng industrial zone sa may kabuuang 300 ektaryang lupa sa bahagi ng San Pablo. Inaasahang ito ang magiging sentro ng Vingroup ng Vietnam. Nakipag-usap na rin si Mayor Naji kay Ginoong Francis Laurel, Pangulo ng Philippines-Japan Association, na siyang magdadala sa San Pablo ng mga investors mula sa Japan na pupwesto sa mga industrial zones ng lungsod. Ang programang pang-agrikultura ay pinalakas din at inaasahang malaki ang mabibigay na kontribusyon sa ekonomiya ng lungsod, lalo't higit sa mga magsasaka at mga mangingisda. Naisagawa ang paunang pakikipag-ugnayan sa Charion Pork Fund Foods Philippines, isang kumpanyang bahagi ng CP Foods ng bansang Thailand, na magkakaloob ng tulong para sa mga mangingisda ng 7 lawa. Ang industriya ng niyog ay sinimulan ding muling palakasin sa pamamagitan ng programa ng rehabilitasyon at pagtatanim ng mga punla ng puno ng niyog, katuwang ang Philippine Coconut Authority. Sa pakikipagpulong ni Mayor Naji Kapangada sa kilalang negosyante sa bansa na si Ginoong Manny V. Pangilinan, ay nagpahayag ito ng gagawing expansion ng Franklin Baker Company na posibleng itayo sa itinalagang Agri-Industrial Zone. Ang Dali, na isang kilalang chain ng groceries, ay nagpahayag na rin ng pagbubukas ng kanilang central warehouse na itatayo sa lungsod. Ang hakbang na ito ay magbibigay ng humigit kumulang sa 500 trabaho para sa mamamayan. Nakipagpulong na rin ang SM San Pablo hinggil sa kanilang intensyon na magkaroon din ng expansion sa may 7 ektaryang lupa. Isang local dressing plant na rin ang nagpahayag ng kanilang expansion ng negosyo at makakalikha din ito ng 300 trabaho. Napasimulan na rin ang Tilapia Feeds Techno Demo Farm sa bahagi ng Sampaloc Lake kasama ang CP Feeds at Attorney J.R. Tugade ng Art Fresh Chicken na layuning magpalakas sa industriya ng pangangalaga ng tilapia. Habang nagpahayag din si Attorney Tugade ng kanyang intensyong pagtatayo sa lungsod ng inland fishing sa may 15 ektaryang lupa sa bahagi ng bubuksang Agri-Industrial Park. Inilunsad ang Digital Transformation Centers Tech4Ed ng DICT at ng lokal na pamahalaan
para sa Level 2 training na inaasahang maglilikha ng nasa 20,000 digitally skilled workers. Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng mga local recruitment activity o mga job fair at sa mga susunod na araw ay mas palalakasin pa ang mga programa ng Public Employment Service Office. Napasimulan na rin ang mga paghahanda at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang maitatag ang San Pablo Cooperative Bank na magkakaloob ng abot-kayang serbisyong pautang na magtataguyod ng inklusibong pinansyal at lokal na pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng financial literacy at pagsuporta sa mga lokal na negosyo. Ang lahat ng ito ay pundasyon upang pumasok ang mga investors na magbubunga ng libu-libong trabaho sa mga taga San Pablo simula taong 2026. Para sa programa sa edukasyon. Ayon sa pag-aaral, ang early child development ang isa sa matatag na pundasyon ng talino, pagkatao at kakayahang makibahagi sa lipunan ng isang bata. Kung may matatag na pundasyon para sa early childhood program, hindi lang mga bata ang ating inaangat, kundi ibinabangon din natin ang kinabukasan ng ating bayan. Kung kaya't binigyan ng direktiba ni Mayor Naji ang paglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga child development centers. Gayon din ang pagtataas ng honoraryang tinatanggap ng mga child development workers at pagkakaloob ng mga school supplies sa susunod na taon. Patuloy din ang pagsasagawa ng mga supplemental feeding sa mga mag-aaral sa daycare. Napasimulan na rin ang pakikipag-ugnayan sa Department of Education para makapaglaan ng pondo para sa mga karagdagang silid-aralan. Kasalukuyang pinag-aaralan na rin ang programa sa pagkakaloob ng scholarship sa mga mag-aaral, pagkakaroon ng allowance sa mahihirap na estudyante, assistance para sa mga guro na nais mag-enroll ng kanilang master's o doctorate degree na mapasisimulan sa susunod na taon. Ang dalubhasaan ng lungsod ng San Pablo ay kasalukuyang pinagsusumikapang isaayos ang mga pamamahala sa operasyon nito. Kasabay din ang pagsasaayos ng mga pasilidad upang muling sumailalim sa Level 3 accreditation hanggang maging ganap na isang pamantasan. Stonyhurst Southville International School ng Lipa City ay naghayag ng kanilang interes upang magtayo ng kanilang branch sa San Pablo. Ang mga karagdagang pagbubukas ng iba pang pribadong paaralan sa lungsod ay isang magandang indikasyon na ang lungsod ng San Pablo ay maging sentro ng edukasyon sa lalawigan ng Laguna na may mataas na kalidad na edukasyon. Para naman sa programang pangkalusugan. Habang abala sa pagpapalakas ng ekonomiya ng lungsod, ay tinutukan ni Mayor Naji na maisaayos ang mga sistema sa Comprehensive Indigency Assistance Program. Sa kabila ng limitadong pondo ay pinagsumikapan ng pamahalaan lokal na maipagkaloob ang mga kailangang tulong ng mahihirap nating mga kababayan. Ang pamamahagi ng mga libreng gamot ay nilipat sa City Health Office na mayroong lisensyadong pharmacist upang makapagreseta ng tamang gamot. Sinimulan na rin ang modernisasyon at epektibong pamamahala at serbisyo ng San Pablo City General Hospital tulad ng pagpapatupad ng no-balance billing para sa lahat ng mga mahihirap na pasyente. Pagbili ng mga laboratory reagents na mahalaga para sa maayos na operasyon ng laboratory services, pinahusay ang dalo ng serbisyo sa outpatient department para sa episyente at dekalidad na serbisyo. Tiniyak din ang araw-araw na presensya ng mga doktor na naka-duty. Napasimulan na rin ang paghahanda ng Physical Therapy Center. Mayroon ng state-of-the-art na laparoscopy machine at C-arm X-ray machine na ngayon ay nasa trial stage. Hinihintay na lamang ang operating permit mula sa Department of Health. Sinisimula na ang preparasyon para sa pagkakaroon ng Intensive Care Unit o ICU na inaasahang magiging operational sa mga susunod na buwan. Ang mga supplies tulad ng gamot, medical surgery, dialysis supplies, oxygen refill at iba pa ay direktang binibili sa principal suppliers at hindi dumadaan sa mga traders. Kaya naman malaki ang natitipid sa pagbili ng hospital supplies.
Inihahanda na ang paglilipat ng mga specialty clinics gaya ng OB-GYN, dental, surgery, internis at pedia sa bagong building. Napasimula na ang proseso ng application para sa 50-bed capacity operation permit ng ospital. Pinagtutuunan ng pansin ang patuloy na pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga kawani ng ospital sa pamamagitan ng mga training sa basic life support, advanced cardiac life support at iba pa. Ipinatupad na ang ebalwasyon sa lahat ng mga kawani at naglagay na ng tamang mekanismo para sa promotion at regularization ng mga matatagal nang naglilingkod bilang casual o job order at inalis na rin ang napakaraming ghost employees. Ang dalawang inabutang bagong gusali na ngayon ay hindi nagagamit sapagkat walang permit to operate mula sa Department of Health ay ginagawa ng paraan upang maisaayos ang disenyo ayon sa itinatakda ng ahensya. Napasimulan na ang proseso ng kooperasyon ng pamahalaang lokal at PharmaCare, isang non-government organization na magkakaloob ng libreng gamot, check-up, operasyon at pagkakaroon ng libreng serbisyo para sa MRI, CT scan at dialysis. Maging ang renovasyon ng dalawang gusali na ayon ng specification ng Department of the Health ay sinimulan na. Tungkulin ng City Health Office na pangalagaan ang kalusugan ng lahat ng mga mamamayan, pagpapatupad ng mga programang pangalusugan at maagap na pagtugon sa mga pangangailangang medikal ng komunidad. Ang mga programang pangkalusugan ng City Health Office ay higit na pinagbubuti at dinadala sa mga health station sa mga barangay, tulad ng pre- at post-natal check-up para sa mga buntis, immunization at vaccination para sa mga nakakahawang sakit. Alinsunod sa pagpapatupad ng Universal Health Care Act, ang City Health Office ay pinaghusay ang pagsasagawa ng enlistment para sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP upang maging miyembro ng PhilHealth ang mga kababayan nating mahihirap at may kapansanan. Napasimula na rin ang proseso sa pagbili ng modernong Gene Expert Machine na para sa mabilis at epesyenteng pagsusuri ng mga sakit tulad ng tuberculosis at mga sexually transmitted diseases. Naisaayos na rin ang pagbili ng mga anti-rabies vaccine at ang paglalagay ng maayos na sistema ng schedule ng mga pasyente sa mga Animal Bite Center. Sa pagtutulungan ng City Health Office at Office of the City Veterinarian, ay pinasimulan na ang pagsasaayos ng pagregistro ng mga aso at pusa na sumailalim na sa anti-rabies vaccine. Layo nitong siguraduhin naturukan ang aso o pusang nakakagat upang obserbasyon na lamang ang gagawin sa sugat ng biktima at hindi na kailangang maturukan pa. Ang programang ito ay makakatulong upang maideklara ang lungsod bilang rabies-free city. Naisagawa ang matagumpay na paglulunsad ng malawakang kampanyang kontra dengue kasama ang iba't ibang tanggapan sa lokal na pamahalaan, mga barangay, paaralan, mga samahang sibiko, pribadong kumpanya at iba pa. Nabuksan na rin ang Super Health Center na matatagpuan sa Hermanos Belen sa Barangay 3A. Matapos maisaayos ang ilang pasilidad nito, ay pinasimulan na ang operasyon na nagkakaloob ng screening para sa cancer patient, HIV, tuberculosis, clinical laboratory, mental health at iba pa. Sa pagtutulungan ng City Health Office, San Pablo City General Hospital at Human Resource Office ay naisagawa rin ang libreng flu vaccine, cancer screening, ECG, X-ray at blood test screening para sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Ang nutrisyon ng ating kababayan ay binibigyan ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga supplemental feeding program para sa mga bata. Sa gitna ng pagtugon sa mga nakaraang kalamidad ay kumilos ang City Population Office Nutrition Division at ang mga barangay nutrition scholars upang masigurong may tamang nutrisyon ang mga lutong pagkain sa mga evacuation centers. Napasimula na rin ang proseso sa pagbili ng mobile kitchen na gagamitin sa mga barangay. Ang tunay na paglilingkod at paglapit sa bawat mamamayan ay hindi dapat ginagawa lamang tuwing panahon ng eleksyon, kundi dapat isinasagawa sa buong taon. Kaya't inilunsad ni Mayor Naji ang ugnayang NBG o Nasa Barangay ang Gobyerno. Prioridad ni Mayor Naji na dalhin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga barangay tulad ng serbisyong medikal at pangkalusugan, livelihood at panlipunan, pang-edukasyon at pangkabataan, serbisyong legal at dokumentaryo, pangkaligtasan at kapaligiran, at serbisyong pampamayanan. At meron pang kasamang libreng gupit at iba pang mahalagang serbisyong kinakailangan ng bawat mamamayan.
Sa nagdaang 3 buwan ay 16 na barangay ang naserbisyuhan na ugnayang nasa barangay ang gobyerno. Sapagkat niyog ang pangunahing produkto ng San Pablo at bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na muling buhayin at palakasin ang industriya ng niyog, nagsagawa ang lokal na pamahalaan, katuwang ang Maiba Naman Movement at One San Pablo Movement ng sabay-sabay na pagtatanim ng punla ng niyog sa loob ng 15 minuto sa magkakahiwalay na lugar. Nilahukan ito ng mga volunteers, mga guro at estudyante, NGOs at civic organizations, samahang relihiyoso, pribadong kumpanya, mga barangay official at mga mamamayan ng lungsod. Ang resulta, naitala ang lungsod ng San Pablo sa World Map of International Recognition sa pamamagitan ng pagkilala mula sa Guinness Book of World Records. Mga minamahal kong kababayan, kayang-kaya natin. Tulong-tulong lang tayo. We can make San Pablo again number 1 in the province of Laguna. At ang San Pablo po will be great again.